Sa mga unang yugto ng libreng ahensya, ang Los Angeles Lakers ay isa sa mga pinakaaktibong club sa NBA. Nakumpleto ng Los Angeles ang maraming deal para makipagkarera sa core ng nakaraang taon at punan ang roster sa 13 manlalaro. Ang mga tagahanga ng Lakers ngayon ay sabik na makita kung ano ang susunod na gagawin ng prangkisa. Habang ang susunod na hakbang ay maaaring hindi isang major na, ito ay maaaring hindi magtatagal bago ang Lakers gumawa ng isa pang malaking kalakalan. Nalink na si Trae Young sa Lakers at mukhang tuloy-tuloy ang intriga. Bata ayon sa Athletics, si Jovan Buha ay matagal nang nasa Los Angeles radar, depende sa kung paano nangyayari ang kanyang sitwasyon sa Atlanta. Nakuha ng Lakers si Trae Young. Hawks makuha si D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Jalen Hood-Schifino, 2028 first round pick swap, 2029 first round pick, 2030 first round pick swap, 2031 first round pick. Kakailanganin ng maraming taon upang maakit ang mga kabataan mula sa Hawks. At ito ay tungkol sa lahat ng maibibigay ng Lakers na ibibigay sa Los Angeles, Atlanta ng maraming taon ng kontrol kapalit ng dalawang hindi protektadong first round pick at upang pumili ng mga swap. Ang Los Angeles ay magkakaroon pa rin ng unang round pick sa 2028 at 2030, ngunit ito ang magiging pinakamasama sa dalawang pick na magagamit. Ito ay mag-aalis ng mga pagkakataon ng Lakers na gumawa ng anumang karagdagang makabuluhang mga hakbang, dahil ang lahat ng hinaharap na mga asset ay magkakatali. Hello Lakers fans! Take the opportunity to leave that like, subscribe to the channel, and activate the bell para ma-notify sa tuwing may bagong video. Nararapat ding tandaan na ang Lakers 2031 draft pick ay hindi maaaring ipagpalit hanggang matapos ang 2024 NBA draft. Ito ay isang deal na kailangang gawin, ito ay isang hakbang na kailangang maganap sa susunod na tag-araw, na kung saan ang kabataan ay malamang na pumasok sa merkado, sa pag-aakalang gagawin niya. Para gumana ang pera, kakailanganin din itong isama sina D'Angelo Russell at Rui Hachimura. Maaaring isaalang-alang ng Atlanta na i-trade ang parehong mga manlalaro para sa mga karagdagang asset. Dahil ang ika-17 sa pangkalahatan, ay ang frosting sa cake. Ito ay paglalagay ng lahat ng mga itlog ng koponan sa basket ng isang divisive player na maaaring hindi humantong sa isang championship. Maaaring magustuhan ito ng ilang mga tagahanga habang ang iba ay maaaring hamakin ito, ngunit mukhang isang posibilidad sa alinmang kaso. Iwanan ang iyong opinyon sa mga komento. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video, siguraduhing mag-subscribe sa channel at mag-click sa icon ng bell upang maabisuhan kapag nag-post kami ng mga bagong video.